Welcome to Donmar TV News Channel. Bukas na muli sa publiko ang Dolomite Beach. Gayman, kailangan munang mag-register online para makapasok dito. Tinamaan na ng COVID-19 ang 64 na taong gulang na si Mang Rudy. Kaya para mabawasan anyang problema, pumunta siya sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Sa dami ng problema, dagdag mo pa yung kung ano-ano pang variant ng sakit na yan. Pag inisip mo yan, may stress ka lang. Kaya wag mo nang intindihin, mamasyal ka na lang. Bukas na uli sa publiko ang Manila Bay Walk, Dolomite Beach, kaya nakapasok si Mang Rudy. Pero mahigpit ngayon ang ipinatutupad na health protocol sa harap ng tumataas na kaso ng COVID-19 at pagkalat ng mas nakahawang Omicron variant. Tanging fully vaccinated lamang ang papayagang makapasok sa tabing dagat. Kaya ang kulang pa sa bakuna, gaya ni Clara na galing pang Laguna, hindi pinapasok. First dose pa lang po kasi ako yung nakakapasok lang po yung fully vaccinated po. Okay lang na nakapasok, at least nakarating ako dito. Limitado rin ang Dolomite Beach para sa may edad 12 taong gulang pataas. Kaya kailangan ng ipresenta ang vaccination at identification card. 150 lamang ang papayagan sa loob at para iwas overcrowding, may 4 na schedule sa umaga at 3 sa gabi mula 6:30 a.m. hanggang 5:30 p.m. Pwede pa rin ang walk-in pero prioridad ang nakapagpa-reserve ng slot online. Kaya pinapayuhan na mag-register ang mga nais pumunta sa Manila Dolomite Beach appointment system. Fully vaccinated naman po kami. Tapos po, dahil po sabi nga daw po nila maganda nga daw po dito. Kaya naengganyo po kami pumunta dito. Okay naman yung pinapatupad na health protocol. Siguro yung naman na bali-balita na tumataas na naman yung COVID, mag-ingat na lang. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, sumusunod sila sa IATF Alert Level 3 guidelines na 50% capacity para sa outdoor sa mga tourist attraction. Punta tayo dun sa Larigadon. Interesting to. Alam mo kasi, may point si Larigadon, may point din yung Supreme Court. So, himayin lang natin, ha? Okay, share screen window. Alright. Okay, so basahin muna natin yung balita ng GMA News. No? Again, real-time Tagalog tayo para mas maintindihan ng lahat. Si Larigadon daw ay sinuspinde ng Supreme Court dahil sa viral video na nagpalaman ng mga pagmumura. Okay? Inatasan daw po ng Korte Suprema ang preventive suspension ni Atty. Larigadon tungkol sa viral video na nabalibag siya ng mga pagmumura laban sa journalist na si Raisa Robles. Ayon daw po sa Public Information Office ng Korte Suprema, yung preventive suspension daw po ni Gadon ay effective immediately at magtatagal hanggang i-lift, hanggang tapusin ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema, sinabihan din po si Gadon na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat madisbar kaugnay ng viral video. Sa isang resolusyon na inilabas noong Martes, binibigyan siya ng 10 araw para magpaliwanag. Yung video po ni Gadon noong December 15, 2021 ay nag-viral. Mukha daw siyang galit na galit kay Robles matapos sinabihan si Ferdinand Bongbong Marcos na tax evader. Si Marcos po ay convicted raw ng Regional Trial Court noong 105, Branch 105, noong 1995 for failure to file his income tax returns at failure daw ay GMA News, nakita ko ginawa nyo rito, ha? Shady ang GMA News. Bakit? Tingnan mo, Marcos was convicted by the QCRTC for failure to file ITR at failure daw to pay deficiency taxes. Kalokohan tong ginawa ng GMA News na to. Bakit? Kasi guys,
yun pong conviction ng Quezon City RTC ay inoverturn ng Court of Appeals. Tinanggal po yung failure to pay corresponding deficiency taxes. Yun pong Quezon City RTC, kinonvict siya under sections 45 and 50 of the National Internal Revenue Code of 1977. Nung inapila po ito sa Court of Appeals, ang ginawa po ng Court of Appeals, in-uphold lang yung sa non-filing ng ITR. Pero, essentially, inakwit siya doon sa non-payment, sa conviction po sa non-payment. Kasi nga, ang issue po kung bakit may kulang po na parang nasa 6,000, 7,000 pesos yung binayaran na nabuwis po ni BBM noon, dahil mali po yung naging computation ng accounting department. Ang diferensya, hindi naman po niya maaayos yung mali na computation dahil po pinalayas po sila ng Pilipinas. Alright? Sorry GMA material omission yon. Umabot po sa Court of Appeals at partially umabot pa po sa Korte Suprema yung kaso pero hindi nyo minention. Minimension nyo pa rin linyahan ni Attorney Teddy Te. Akala ko wala kayong kinikilingan. Ba't nyo ginawa ito? Totoo. Parang ganito lang po yan Sasabihin mo ba na kriminal si Louie Beltran dahil natandaan nyo noon, dinimanda po ng libel ni Cory Aquino while she was still a sitting president. Dinimanda niya ng libel si Louie Beltran, yung taga-Philippine Star, dahil sinulat ni Louie Beltran doon, nagtago daw siya sa ilalim ng kama, si Cory, noong 1989 na kudeta. Kinonvict po siya ng Regional Trial Court pero na-acquit din nung umabot na sa Korte Suprema. So ipipilit ba natin na convicted felon, convicted na kriminal si Louie Beltran kahit na binaliktad na, kahit na napawalang sala siya sa Korte Suprema? Ang pinapalito nyo kasi dito GMA, convicted si BBM sa failure to pay taxes. Samantala, acquitted naman siya sa Court of Appeals pa lang. Material omission yan GMA Tapos magtataka pa kayo kung ba't nabubuisit yung mga tao sa inyo. Sige lang. Susunod sa yapak ng ABS-CBN. Alright, yung kampo daw ni Gadon, yung kampo daw ni BBM ay nag-produce na daw ng certification from Bureau of Internal Revenue indicating that he has settled his tax deficiencies. Mali pa rin yan, guys. Tingnan nyo meron kayong, tingnan mo sabihin, ano magiging reaction ng karaniwang tao rito pag binasa niyo pag binasa ninyo itong balita, sabihin, hindi, nagbayad ka lang ng tax kasi nahuli ka na at na-convict ka na. Ganun ang magiging angulo ng karaniwang tao dito. Samantala, hindi nyo sinabi na doon sa Court of Appeals decision, sinasabi doon na hindi binigyan ng due process, hindi binigyan ng equal protection, essentially, etong si Bongbong Marcos, dahil nga nagkamali po yung nag-compute ng taxes sa kanya. So dapat, pag nagkamali yung nag-compute ng tax, at yun, dahil po yung tax po nung siya ay governor ng Ilocos Norte. So, gobyerno po ang nagko-compute ng tax. So, nagkamali ang gobyerno. At dahil nagkamali ang gobyerno, si BBM ang maleleche. Hindi po ganon. Itama ninyo yung kwento. Sino ba nagsulat nito? Ana Felicia Baho. Ang baho nung sinulat niya. Alright, so anyway, sinabi po, matapos daw po ng pagngangak ni Gadon, ang publiko, ito na naman tayo, walang kamatayan publiko, ay dumulog daw sa Supreme Court, pati na rin sa Integrated Bar of the Philippines, para disiplinahin si Gadon tungkol sa kanyang latest rant sa social media. The public, ito problema guys, pag sinabing the public, sino yung the public? GMA, sorry pag ganitong ka-touchy na topic, pahawakin nyo yung senior editor ninyo, hindi yung isang field report, para isang field reporter lang pinagsulat ninyo, kasi sablay-sablay yung mga balita the public na naman. Sino si the public? Diba? Anybody can claim na the public. Ay sus, di ganyan. Insulto daw kay Robles at sa legal profession. Sino si the public? Diba? Ano ito?
biglang lumiwanag ang lahat, tapos biglang may lumitaw na tao, ang pangalan niya ay The Public, ganon. O ganon. Alright, the court treated raw the matter ay isang formal disbarment complaint laban sa abogado in consideration dun sa mga previous na controversies involving Gadon. So, ewan ko it gives me for someone who reads the news every minute of every day, ang arrive sa akin nito ay isang reporter nagigil kay Gadon. Yun ang problema. Huwag kang magsusulat ng balita kung meron kang personal stake doon sa issue. Kasi mawawalan ka ng objectivity. Now, if you're just a commentator, editorial/opinion, okay lang sa akin na magka-opinion ka. Kaya lang, you don't pass off as news what is apparently opinion. Miss Baho, pakinggan mo to. Alright, sa kabilang banda, sinabihan din po ng Subkorte Suprema ang Office of the Bar Confidant na mag-submit po ng updated na list ng mga pending na administrative cases laban kay Gadon sa loob ng 10 araw ng pagkakatanggap nila ng Court en banc resolution. Bukod pa rito, ang Integrated Bar of the Philippines ay tinatasan na mag-submit ng status report ng mga administrative cases laban sa kontrobersyal na abogado na gusto maging senador sa 2022. Noong 2019 daw, na-penalize na raw ng 3-month suspension ng SC due to a disbarment case, si Gadon. So, ang case daw ay nagmula sa mga statements na ginawa niya tungkol sa paggamit ng legal remedies na mabagal daw at kailangan doon, mahal daw, parang ganon. Mga malicious words daw he used against the adverse party. Nilapitan daw ng GMA News si Gadon para sa komento, pero hindi pa daw siya nagre-reply nung panahon na isinulat ito o pinablish itong mali-mali naman hindi ganito. Kailangan accuracy. Diyos ko naman, GMA News. I mean, marami po mga reporter ng GMA News na chill naman ako, love ko naman sila. Pero Miss Ana Felicia, kung gusto mo maging commentator, pay your dues muna. I mean, get a big following, start your own organization, but if you want to be a news reporter, this is not how you write news. Dahil alam yon, parang top topic ito, yung tax evasion ni BBM na issue. Tapos yung susulat mo rito, kulang-kulang, sasabihin mo convicted ng RTC, pero hindi mo sasabihin na pinawalang sala ng Court of Appeals yung kanyang tax evasion part, yung tax evasion na kaso. So, tapos, pero, noong una, akala ko baka kulang lang binasa mo, pero nabasa mo pala na nag-submit pala siya ng BIR certification. Kailan ba lumabas yung na-acquit siya sa Section 50? In the middle ng dalawa. Step 1, pumutok yung balita via Attorney Tedite na convicted ng Regional Trial Court si BBM for non-filing ng ITR, 4 counts, at saka 4 counts ng basically tax evasion, non-payment of deficiency taxes. Pagkatapos nun, lumabas na rin po yung Court of Appeals decision na sinasabi na Section 45 lang siya na-convict, yung hindi pagpasa ng papel. Pero hindi siya na-convict dun sa hindi pagbabayad. Dahil gobyerno yung nagkamali nung pag-compute. Kasi pag nagkamali ang gobyerno, bayaran mo lang yung pagkakamali. Diba? Pero hindi mo sinama yon. Pero ang naisama mo, yung certification na nagbayad sa BIR. Girl, kargada itong balita mo na to. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, hindi ganito yung pagsusulat ng balita. Alright, ngayon, nag-reply daw si Gadon. Ito naman, balita po ng Manila Bulletin. Gadon kasi para naging intriga I mean, alam mo, Miss Baho, ano pangalan nito? Ana Felicia Baho. Wala akong galit sa'yo, hindi man nga lang kita kilala, hindi ko maalala tsura mo Kanya lang, yung mga ganitong karga, sige, babasahin ng tao yan, pero itatapon lang nila yung mga kargado. Pero, kahit itapon nila yung kargado na mga part ng balita mo, mababawasan yung kanilang tiwala sa GMA News.
Tapos, ang masaklap dito, magpa-pile up yung mga ganyang mga trabaho ninyo hanggang masukan na yung mga tao. Tapos, mababastos na kayo pag nasa publiko. Tapos, nagtataka kayo kung ba't kayo inaapi. Yun yung hindi ko maintindihan. Kasi, kung gagawin mo to, tapos, halimbawa, nandito ako para i-point out yung kabulastugan na ginawa mo dito. Tapos, ipo-point out ko yung mga kabulastugan pa na trabaho ng ibang mga katrabaho mo. Mag-pile up, hindi mabubuisit ang tao. Ayusin nyo kasi trabaho ninyo. Hindi ganyan. Alright. Oh girl, ayusin mo buhay mo. Alright, ito daw, Gadon daw. Nag-react na daw si Gadon sa suspension. Dininay daw siya ng due process. Alright. Senatorial aspirant daw na si Larry Gadon noong Martes, January 4, ay kinwestiyon yung Supreme Court dahil nag-fail daw siya na mag-observe ng due process bago mag-reach ng decision to suspend him indefinitely from practicing his profession. Okay. The High Court decided raw noong Martes ng hapon, anong araw ba ngayon? Miyerkules na ngayon eh. So, malamang lumabas to, gabi na ilagay si Gadon sa preventive suspension di umano'y dahil sa mga ginawa niya kay Raisa Robles. Alright. Sabi daw ni Gadon, para sa isang institusyon na pinagmamalaki ang sarili na tagapagbantay ng due process of laws, nalilito daw siya kung bakit ang Supreme Court ay agad-agarang sinuspindi siya ng walang due process at ang suspension ay ipinanunsyo pa sa media nang hindi man lang binibigyan muna si Gadon ng kopya ng complaint kung meron man. Sabi ni Gadon, lumilitaw na unprecedented ito sa kasaysayan. Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari dati. Kaya hindi daw niya maiwasan na maramdaman na pinag-iinitan siya. Ito ba'y dahil sa kanyang statement kamakailan na humihiling ng refund ng protest fees na binayaran ni BBM samantalang hindi pa naman resolbado yung kaso, yung electoral protest. Yan, dami na yan. So anyway, ganito si Attorney Larry Gadon ay guest host sa Karambola. Dati kong show yun, mahal ko yung mga taga Karambola hanggang ngayon. So, sasabihin ng iba, hindi, TP, siyempre kakampihan mo si Gadon. Well, not necessarily. Bakit? Kasi diba, natandaan ninyo nung namatay si former President Noynoy Aquino. Meron siyang pinatutsada, pinaringgan niya na baka daw AIDS. Yung ikinamatay ni Pinoy. Tapos naglabas ako ng announcement, ng post na tinitira ko si Gadon. Nasabi ko, Gadon, hindi mo ginagawang katatawanan yung HIV. Ang daming mga tao marami akong makilala. May HIV, tapos nabubulok yung katawan nila kahit na early 20s pa lang sila. Ang babata pa nila, namamatay na sila. Tapos napakamiserable nila, hindi lang yung sila, pati yung pamilya nila. Tapos marami dyan, pwede namang magamot hindi naman magagamot ng tuloy ang HIV, pero pwede nilang ma-manage yung sakit sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot laban sa HIV. Kanya lang, hindi nila magawa dahil takot na takot silang lumapit sa doktor dahil hiyang-hiya sila dahil grabe yung stigma laban sa HIV. Tapos ngayon, gagamitin mo pa yung pagkamatay ni Pinoy, wala ka naman pruweba na may HIV si Pinoy. It's unnecessary yung ginawa niya, and I actually told him it's irresponsible. Handaan ko pa rin, tiwagan ko pa si Attorney Trixie noon para sabihan si Gadon So anyhow, ako man, hindi ako ganun ka-impress sa hindi ako yung parang ultra fan ni Gadon. Hindi. Ngayon, eto na. Yung sinabi ni Attorney Larry Gadon na wala daw due process, hindi ako sigurado kung tama o mali yung sagot niya. Pwedeng tama kasi pag preventive suspension ka, hindi ka po pwede na mag-practice ng law kasi suspendido ka nga, 'di ba? However, as far as I know, ang preventive suspension ay hindi considered na penalty. At least in administrative cases.
So parang yun ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong. So ngayon, ang nakakagulat pa din ay ba't hindi man lang tinanong si Gadon? Hindi ba nila naglabas muna ang Supreme Court ng show cause order bago siya isuspinde?